Magandang umaga mga kapatid. Andito na naman tayo sa panibagong video mga kapatid. Ito nga pala yung mga inipon kong panggatong galing dun sa bakanting lote ng kapitbahay. Hahakutin ko yung pababa kasi magsisiga po tayo doon. Gagawa tayo ng lutuan sa baba at doon na ako magluluto kasi mahal po yung gasol ngayon at mahal din ang uling. Hindi kayang lutuin dun sa malaking kawa dun sa uling namin kasi maliit lang po yung lutuan ng uling. Kaya dyan ko na lang po sinalang dito sa gatungan doon sa baba. Hinirap ko sa biyanan ko yung lutuan na malaki. Tapos yung pinandingas ko nga pala dyan yung mga dahon ng kawayan mga kapatid. Napakadingas pala niya. Pag gagamit po kayo ng ganyan sa likod bahay kung may mga dahon na nakapaligid, ilayo nyo muna doon sa mga gagamitin yung lutuan. Kasi baka pag tumalsik yung konting baga, madikitan yung ibang dahon na tuyo, baka kumalat po yan mga kapatid. Kaya doble ingat po kami dyan. Meron po kaming tubig na katabi po dyan, meron timbang tubig para po for safety purposes mga kapatid. Yan, tignan nyo kung gaano kadingas yung dahon ng kawayan, diba? Ang bilis kapitan ng apoy. Tapos nakapagluto ka, nakapagpabaga ka agad ako dyan mga kapatid. Ang gagawin pala natin ngayon mga kapatid, isasalang natin yung bukayo na ginawa po namin nung nakarang araw kasi kulang pa sa pagkakaluto. Nilagyan ko pa ng mas maraming asukal kasi nung una ginawa ko yun, maputlang asukal lang na ilagay ko, yung segunda lang mga kapatid, kaya hindi siya masyadong kumulay na mukha siyang minatamis lang na buko. Gagawin ko ngayon, naglagay ako ng golden ang tawag din, hindi pa nga po yung negrang asukal lang nilagay ko para magkulay bukayo. Paputla kasi nung nakarang luto ko mga kapatid. Tsaka ang target ko po dyan maging malagkit, yung parang medyo mamuo talaga, maging matigas para mabukayong bukayo. Since nabuko kasi yan, kailangan niya ng matinding lutuan. Ayan mga kapatid, ilalabas na natin yung asukal. Tapos lalagay lang ako ng konti kasi hindi naman kailangan ilalahat yan mga kapatid. Marami na rin kasing asukal lang nagamit ko nung nakaraan, 2 kilo na. Ayan po, 1 kilo po yung balot na yan. Kinalahati ko lang siya dyan, papatigasin ko sana yung bukayo. Bilis nga po pala matunaw niya kasi malakas yung apoy, diba? Kaso hindi naman siya tumigas, kaya inulit po natin ang masyadong hindi lang halata sa video mga kapatid, pero darang na yung binti ko dyan. Napakainit mga kapatid. Yan lang ang disadvantage ng ganyang lutuan, mainit sa binti, pati yung binti mo maluluto. Kaya galaw pa po ako ng galaw dyan, paikot-ikot. Hindi ka kasi pwede mag-stay sa isang lugar kasi napakainit talaga. Yan, tignan mo, hindi mo may iwasan na umalis-alis dyan kasi masyadong malakas yung apoy. Tignan nyo, kulo na kaagad siya, diba? Ang bilis. Nilagyan ko lang ng konting tubig yung asukal. Lang naman po yan, first time ko lang po kasi magluto ng bukayo mga kapatid, kaya hindi ko pa po alam kung ano yung tamang procedure. Kaya naglagay pa ako ng tubig kasi yan din naman ang nakita ko dun sa mga videos na napanood ko sa YouTube mga kapatid. Nilagyan nila ng tubig yung asukal. Pero sa tingin ko, itatry ko rin sa susunod yung walang hindi tinubigan yan. Talagang pinatunaw lang talaga yung asukal, haluin ko lang na maigi para maging kristal yung kakalabasan, o kaya maging brittle, parang katulad ng mga ginagawa nung sa probinsya sa Bicol, yung peanut brittle o kaya yung pili brittle mga kapatid. Kasi pag nilagyan mo ng tubig, ang kinalabasan sa akin hindi siya tumigas, lang talaga, parang minatamis na buko. Yan mga kapatid, pinakita ko na maputla po yung buko, diba? Kaya nilagyan ko po siya ng golden na asukal. Wala kasi akong makitang negrang asukal sa palengke mga kapatid. Kaya okay na yan, siguro kukulay naman na yan mga kapatid, diba? Pero kung nung una pa lang ganyan asukal lang nilagay ko, baka makulay na po yun mga kapatid. Hindi na ako nagsayang ng uling tsaka gasol mga kapatid. Kasama ko nga pala dyan si Mrs. mga kapatid. Tinutulungan niya ako magluto dyan.
nandiyan kami sa baba at saka nag-i-enjoy siya dyan sa buhangin. Parang sabi niya, parang nasa beach daw siya. Mahilig po siya mag-apak sa buhangin. Nasasarapan siya sa pakiramdam. Kasi nga, pag natutulog yan, alam niyo mga kapatid, meron pa siyang kulambo sa paa. Nakasapin pa sa higaan may kulambo. Wala lang, na-share ko lang mga kapatid. Yun kasi yung trip ni Mrs. Para hindi Ayan, kumukulo na mga kapatid. Maya isasalang ko na po yung buko dyan mga kapatid. Yan. Ayan si Mrs. Ayan, diba? Oh, ipapalaman. Magpapalaman siya. Masarap kasi pamalaman yung buko. Lalo na kapag mainit yung pandesal. Tapos mainit din yung yung bukayo. Yan, maganda pampalaman po yan. Para ka nakapandiko ko, di ba mga kapatid? Antayin ko lang mag-caramelize ng konti. Ilalagay ko na rin po yan mga kapatid. Ayan, kailangan haluin natin mga kapatid kasi para hindi dumikit po dun sa sa ilalim. Mawala yung mga buo-buong asukal na nakakapit dun sa kawali. Hindi nga pala kawali yan mga kapatid. Kawa na po pala yung ginamit ko na yan. Kasi medyo marami-rami po yung buko na kinayod ko po dun sa ginawa natin bukayo. Napapansin nyo pala, patayo-tayo ako dyan mga kapatid kasi talagang mainit yung yung lutuan na yan. Hindi siya masarap sa pakiramdam. Kailangan mo lumayo talaga. Hindi mo matitiis, hindi mo matatagalan doon sa malapit dyan. Ayan. Dinahandaan ko yan kasi baka biglang tumalsik yung kumukulong asukal. Napakainit po yan mga kapatid. Hindi natin matatagalan yan kapag nalapnas tayo yan. Ayan, haluin natin ng maigi para po walang kakapit dun sa kawali. Madali siyang maluto ng walang sunog. Ayan, di ba kita naman mga kapatid, nagkukulay na po yung asukal dun sa buko. Kasi yung una maputla, kulang ng luto, kulang sa asukal. Niluto ko ng maigi mga kapatid para hindi siya napapanis. Kasi yung buko, pag hindi mo niluto ng maigi, mapapanis yan kahit may asukal. Ayan mga kapatid, diba? Ayan, magtsatsaga ka nga lang talaga maghalo dyan kasi madami kang ginagawa. Kapag hindi mo hinalo yan, kakapit po yun sa kawali, didikit po, mahirapan ka rin mamaya, kaya hindi mo titigilan ihalo hanggang sa maging makot na ng asukal yung buong niluluto mong buko mga kapatid. Ang ganda ng ambient dyan sa lugar niyan mga kapatid, diba? Ayan, medyo buo-buo na mga kapatid. Kailangan na lang yan iinin ng konti. Halo pa rin, nawala na yung yung syrup, 'di ba, yung sugar. Kumapit na dun sa mismong buko. Medyo luto na yan mga kapatid. Ang bango po pala niyan kahit hindi ko nilagyan ng pandan o kaya dito sa baba. Pandan o kaya mga kapatid. o kaya star anise, pero hindi ko kasi naalala na lalagyan ng pandan mga kapatid. Pero mas masarap sana kung may pandan, no? Hapon na po kasi dito. Pero ganun pa man, amoy buko na po yan na luto. Yan, ang ganda ng lugar mga kapatid, yan, nakayapak si Mrs. Ayan. Mahilig po siya dyan magyapak sa buhanginan. Lalo na kapag yung buhangin tuyo na pino. Feeling niya nasa dagat siya. Ayan, malapit na maluto mga kapatid. Iinin na lang natin, di ba? Ang ganda ng pakiramdam pag ganyan mga kapatid, oh. Nakaka-relax kasi nandiyan ka sa sa malamig na lugar, pero since na nagluluto tayo, malamig yung lugar pero mainit sa binte. Kaya ikot ako ng ikot. Tignan niyo po mga kapatid. Ang lakas kasi ng apoy. Kailangan mong ikutan kasi malaki yung kawa, hindi natin pwedeng baliktarin. Kailangan iikot ka sa paikot ng kawa para mahalo mo na maigi. Kagandahan sa ganyan lutuan mga kapatid, mabilis lang, matipid, pero lovely, ingat ka lang kasi may mga dahon sa paligid. Sa mga susunod na araw, ikakalaykay ko naman po yan para mawala po yung dahon na yan. Para pag magluluto kami dyan, safe na safe, hindi tayo masusunog dyan banda. Mga nakaraan taon kasi after
5 or 7 years ganun, nasunog po kasi yung katabing libis po dyan mga kapatid. Kaya doble ingat po tayo. Ayan, nakita nyo naman po may mga nakapaikot na buko, baon ng buko. Yan nga po pala yung mga kinayod ko. Ayan, malapit lang mainin yan mga kapatid. Inaano ko na lang, pinapalapot ko na lang para kahit papano magdikit-dikit na. Ang target kasi natin dyan na texture mga kapatid, yung parang yung natuyo, yung nabibili sa tindahan na parang nagiging candy. Kaso hindi ko na-achieve yung ganun mga kapatid kasi nilagyan ko ng tubig yung asukal na ginamit ko. Susunod na pagluluto ko ng bukayo, hindi ko na gagawin yun. No? Hayaan na lang natin magkaramelize, saka natin ilalagay yung buko paunti-unti, hindi yung isang buong ganyan mga kapatid. Doon ko naisip na kailangan pala paunti-unti na lang ang salang para maka-achieve tayo nung mga original na luto ng mga katulad ng matatanda dati na recipe ng matatanda dati na nagiging parang sticky, tapos brittle, yan mga ganun, di ba? Yung para mas tumatagal yung yung bukayo. Pag mga ganito kasi ang shelf life nito mga lang, yung mga 2 linggo. Kailangan mo siguro i-rep para hindi siya masisira. Pero ganun pa man, maganda pa rin po yung yung kinalabasan po niyan. Masarap pa rin yung lasa. Siyempre, sino ba naman ang tatanggi sa buko mga kapatid? Ewan ko lang. Napakasarap niyan, lalo pat nilagyan mo ng asukal. Ang nagamit ko palang asukal dyan, almost 3 kilo mga kapatid. Tapos, tinimbang ko rin yung buko na yan, nasa 5 kilo. Mahigit. Kung tama yung pagkakaalala ko. Titignan ko na lang mamaya sa una ng video. Alam ko, tinimbang ko yan eh. Tignan ko lang kung naisalang ko dito yung video na yun. Pasensya niya, medyo matagal talaga tong video na ito mga kapatid kasi ilang oras kong ginawa itong pagbubukayo na yan. Naka 12 minutes na pala tayo mga kapatid. Sana wag kayo mainip. Paki-support naman po yung ating channel, tsaka yung bago po nating channel, bagong channel ni Mrs. yung Mariang Makata mga kapatid. Paki-support naman po, paki-like, share and subscribe yung Mariang Makata. Makakarinig po kayo doon ng mga original composition ni Mrs. na mga inspirational song mga kapatid. Kakapulutan ng aral, pwedeng gamitin sa mga project sa school mga kapatid. Paki-like, share and subscribe na lang po, paki-support mga kapatid, pati po itong Noise Channel at saka yung Nelmer ni Solo, papalo na lang po sa Facebook mga kapatid para sa mga ganitong videos mga kapatid. Maraming salamat. Ngayon pa lang mga kapatid, pinagpapasalamat ko na para para mahaba-haba pang pagsasama natin mga kapatid. Inom ako ng kape dyan mga kapatid, kahit mainit, nagkakape kami ni Mrs. dyan. Ang sarap magpahinga dyan sa ganyan lugar kasi may mga kawayan. Kapag hindi naman kami nagluluto, pumupunta rin po kami dyan kasi nagpapalamig. Mainit po kasi yung panahon. Madalas pag may time dyan kami nagpapahinga kasi malamig po dyan sa ilalim ng kawayan mga kapatid. Hindi natin mapapantayan kapag may mga ganyang puno mga kapatid, no? Kapag wala na kasi mga ganyan, napakainit na ng pakiramdam mga kapatid. Ilalayo muna natin yung mga dahon mga kapatid kasi baka makapitan ng apoy. Kita nyo naman kung gaano kadaming dahon dyan. Isang talsik lang ng baga nyan, maglilingas natin mga kapatid. Ang presko ng hangin dyan, pero naagaw ng apoy. Medyo maalinsangan. Pag hindi naman kami nagluluto dyan mga kapatid, nakaupo lang ako dyan tapos nagmumuni-muni mga kapatid. Ang sarap magpalipas ng oras dyan kasi mahangin. Nangihinaya nga ako kasi hindi siya yung ilog dyan hindi okay. Sabi niyang biyanan ko dati, maganda daw po yung ilog na yan. Ngayon kasi ang dami ng basura. Hindi rin kasi naalagaan ng mga nakapaligid na tao mga kapatid. Kung ano-anong tinatapon. Yung mga ganyan dahon, pwede yan. Pero pag yung mga
mga plastic, yung mga galing sa bahay, bawal na. Kasi yung mga dahon na yan, natural lang yan dyan. Ano yan eh, bubulok yan, pwede nga tirahan ng mga isda yan kung sakaling mahulog sa Mahal ilog. pag sagas mo. Pero wag naman yung mga nasa plastic, yung mga basura ng bahay talaga nakakapanghinayang yung ilog dyan mga kapatid. Imagine nyo na lang kung napakalinaw niyan, tatalon ka na lang kapag mainit dyan, di ba mga kapatid? Ang sarap sa pakiramdam. Kaso, hindi na natin may babalik yung panahon mga kapatid. Magluto na lang tayo ng bukayo. Pag yung ako eh. Ayan. Di ba? Halo kay ube, halo kay bukayo. Umagat na. Ganyan ang mga kapatid. Lumalangit yung temperature. Tapos paglingon mo may sawa. May sawa. Hindi naman. Ano ka dito? Bibilisan ko na nga ng paghalo dito. Sa ganas na tingnan ko. Time is space warp. Hindi. Ayan, sa wakas mga kapatid, madilim na yung lugar, mga kapatid, gabi na. Palalaputin na lang natin, yan na po yung naging finished product mga kapatid. Yan, kumukulo na, nagiging caramelized, tapos lumapot na po yung asukal mga kapatid. Yan, sa wakas. Malapit-lapit na tayo matapos. Yan, binasa ko rin po sa paligid mga kapatid. Di ba nakikita nyo naman? Hindi pa natin yung tubig mo. Kulang pa nga yung tubig pero okay na yan kaysa wala. Kasi pag nakapitan talaga ng konting bagay yan, tutuloy-tuloy po yung apoy niya. Kaya doble ingat kami ni Mrs. dyan. Bantay siya, tapos ako yung tagahalo. Pag ako napagod, siya naman yung maghahalo mga kapatid. Ayan, tingnan nyo, ayan. Enjoy na enjoy siya dyan na nakapaa sa buhangin mga kapatid. Yan naman maghalo lang. Ang finished product na ang bukayo na eh. Ayan, dito sa part na to mga kapatid, unti-unti ko nang tapunan ng tubig yung pinaka paikot ng lutuan kasi papatayin na natin yung apoy. Luto na kasi yung ating bukayo mga kapatid. Ayan. Sana napatikim ko sa inyo kahit sa mga video ganito lang mga kapatid, no? Hindi natin mai-deliver sa inyo isa-isa mga kapatid kasi paninda po yan eh. Ayan.
tinanggal ko yung apoy bago kami umalis dyan mga kapatid para iwas disgrasya mga kapatid. Napakabigat ng kawa na yan, medyo malaki. Hanggang sa muli mga kapatid, pakisupport na lang po ang ating channel, Noise Channel, Mariang Makata. Paki-like, share, and subscribe. Paki-follow na lang po sa Nelmer Nisola sa Facebook mga kapatid. Salamat! Bye-bye! Hanggang sa muli mga kapatid. Bye-bye! Ayan. Antayin pa natin yan na wala ng husok mga kapatid. Hanggang sa muli. Bye-bye!